si Ed Arasa o Edgar Arasa, anak ni Orea at Diego Arasa, kapatid ng panganay na Ed. Extra ka na naman. Yun nga, yung katulad ng pagbibis nga dati kasi ang nag-aaskaso yung tatay nito, ni Danny Asin. Ang gamit pa namin, karburo. Yun ang inabot ko. Pagkatapos naman, pagdating ng Holy Week, dahil inabot ko nga yung karburo na yun, nakikita ko hindi pa yung tatay ito, yung Sido pa, Sido Regalado. Bardolasa pala ang namamahala ng aming puon. Tapos, kasi ang yung San Lazaro, yan lang ang dibuhat. Ang katulong ko dyan, yung asawa ng kapatid ng nanay ko, yung George, asawa ni Esther. Hirap na hirap kami maghanap ng tagabuhat kasi 4 yan alangan mo kami lang 2 magbubuhat, 4 yon. Lalo na pag salubong, wala kang makakagilap dahil madaling araw, siyempre tulog pa yung mga lalaki, yung kami hirap na hirap maghahanap ng tagabuhat na yun. Tapos, dire-diretso yung Holy Week, Miyerkules Santo, Biyernes Santo, at saka pagkabuhay, talagang porsige kami dyan, nakatuto kami sa kanya. Kaya nung ako naging lay minister, kaya sabi ko, hindi na ako makakaganap sa simbahan as lay minister, sabi, dahil ako yung naghahanap sa Lazaro. Ay, ako ang pagod na pagod. Kasi ako nagluluto. Ay, tagaluto, yung ang ate Edna, taga-finance. Oh, nagsisimula sa pagbibihis ni Dani, naglilinis dito, tapos mamamalengke, magluluto, hanggang sa pagluluto ng palatok ng Biyernes Santo. Pinapasa sa akin yung pag-aalaga ng puon, pamamagitan ng pag-ayos ng mga damit, andas, lahat. Actually, nung bata pa lang ako, isinasama na ako ng amo ko sa pag-aayos ng puon. Pag inaayos niya yung mga ilaw sa bahay, lagi akong assistant ng amo ko sa paghawak ng mga birina at saka nung linya. Kasi nung time na yon, kalburo pa yan So, inaayos pa ng ama ko yung tangke ng kalburo. Binobomba niya yon, pansisiritan niya ng tubig, tapos tetestingin niya ng kalburo. So ako naman nag-enjoy ako doon kasi parang snow. Kasi may mga usok siyang lumalabas. Hanggang sa minsan susundin ako ng Andang Esther, magagawa ng papel na bulaklak. So sa tingting yon, hindi pinapaikot namin yung tingting na gano'n na puro crepe paper. Tapos pag aayos, taon-taon, lagi akong tinatawag na ama ko na mag-aayos na ng San Lazaro. So hanggang sa namatay ang ama ko, na-adapt ko na hindi ko na maiwan yung puon. Kasi parang parte na ng buhay ko na yearly tuwing San Lazaro, kailangan na doon din ako. Kahit hindi ako tawagin ng pamilya Arasa. Kasi parang itinuring ko ng amin. Kasi since bata ako hanggang sa lumaki ako. So parang ako na rin yung isang nangasiwa hanggang ngayon. So kung ako man mamatay, wag naman. Sana merong mga batang sa mga pamilya nila na sumunod. Kasi sa akin, wala susunod Kasi anak ko babae, hindi interesado sa puon. So sana sa pamilya Arasa, may matuto. Yun lang. Napapatunayan ko, siya nagbamatay na bahay namin. Nagka-abroad kami, 1 buwan, 1 linggo, 2 linggo. Wala nawawala sa akin. Kaya naniniwala ko sa Lazaro na siya talaga nagbamatay ng bahay namin pa kami umaalis. Tapos yung mga anak ko na walang trabaho, na kinuha ng anak kong nasa Dubai, tuloy-tuloy silang nakakaalis. So every time then every year din, nandito kami kay San Lazaro para magpasalamat.
Nagandaan ako para sa edad ko para magka-baby. Pero, una, syempre, nagkaroon ako ng hindi ko akalain na makakasal pa ako, mag-aasawa ako. Tapos, bonus na yung nagkaroon pa ako ng anak sa edad ko. Ngayon, malikat na bata dyan, 3 years old na siya. Paano kung buntis na naman ako? Si Piwi naman. O, dinagit 3 babae sa lalaki, swerte yun. Siguro ayaw talaga kami, ayaw niya iwanan namin siya. Pakiramdam ko lahat ng blessings, lahat ng hinihiling namin, iginagrant niya. Kahit na walang okasyon, kahit hindi San Lazaro Day, pumupunta kami rito, sisilip kami sa kanya, dadalaw kami sa kanya, dahil naniniwala kami sa kanya. Si San Lazaro ay malaking tulong sa amin yan dahil sa totoo lang, lahat ng kapatid ko ay meron. Ako lang sa kapatid niya ang medyo hindi maganda ang Pero in spite of that, si San Lazaro ang tumutulong sa amin. Basta kami nangangailangan ng pinansyal, hihingi lang, lalapit lang kay San Lazaro, nagbibigay ng paraan. Kada uwi kami dito, palaging ang bili ng lola Chabeng tsaka ng papa, palaging pagdasal, palaging ibulong lang kay San Lazaro. Pag umuwi kayo dito, bulong lang kay San Lazaro kung anong problema, anong hiling, kausapin mo lang siya. Bibigay niya, tutulungan niya kayo, hindi niya kayo hayaan. Kaya, in return, kahit kaunti, minsan nga kahit wala basta yung presence, nandito kami importante. Hindi mawawala yung kahit isang member ng family, kahit malayo, kahit commute, kahit mahirap. Dati hindi naman nga kami nakakapunta. Kahit isang member of the family, may representative, basta importante, bisita, nakakapagpasalamat sa kanya. Palagi po.